Excuse me, sandali lang. Pagkatapos ng Supreme Court decision, ano na? What's next? Kasi unang-una po dito ang katanungan, sino ba ho ang promotor nito? Sino yung genius? Yung evil genius daw na nag-imbento nito? At sino-sino sila na nagplano nito? And then, sino ba ang promotor nun? Sino ba ang evil genius doon? Who is the genius? Pangalawa, ano po, yan, sino-sino po talaga ang nagmaniobra nito? Alright, yan po ang pinaka-importante kasi nga uulitin na naman nila yan hanggat wala po talagang natutumbok na accountable. Baka may mga tao ngayon minumura kayo. Sorry po sir, mga boss, sorry po. Please, magising kayo sa katotohanan na kung minsan kapag may mga ganyan, dapat pag-isipan mabuti yan ba ay mas makakatulong sa atin, sa ating midhiin na mailapit tayo sa mamamayan o yan po magdadagdag ng pagmumura sa atin. So, di ba? Sorry po. Ito ho, mainit-init pa. Alas 6 ng umaga po, ba ang agang gumising po ng ating presidente para po siya mag-anunsyo. Live ba ito? O ito ho, baka naman ito recorded kagabi. Ngayon lang po na-air ito. Ano ang laman ng kanyang pinakahuling pahayag, baby girl? Ito po ang caption ng video na ipinost ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakalagay po dito, 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts, at aircrafts na may kaugnayan sa 8 aircrafts. 8 aircrafts na may kaugnayan sa Silver Wolves Construction Corporation, Skyyard Aviation Corporation at kina Congressman Eric Yap at Edvic Yap ay may freeze order na mula sa Court of Appeals. Narito po mismo ang naging pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin, mga kapatid. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming Salamat din po sa inyo, Ginoong Pangulo. Yung pong passport ni Zaldico, kaya... Teka lang, isushoot pa daw niya yung video. Wala pang announcement dyan ng Presidente. Pero doon din po sa binabanggit niya, ang tanong, nasaan ngayon si Congressman Eric Yap? At ang kanyang sinasabing kapatid, at ito hubang mga to lamang at wala silang mga kasabwata sa mga aligasyon nga na ito na sinasabi ng ating Pangulo mismo. Nanggaling mismo yan sa ating pong Presidente. Mamaya pag-uusapan pa rin po natin itong usapin po ng PhilHealth. Hindi ho tayo nagwawakas dyan sa ating diskusyon kahapon kasi nga ang sinasabi po, yung pong ipinapangalandakan na ipinasosauli na nasa budget na, etc. Ang tanong dyan is, okay, sino ang accountable person o persons? Di po ba? Opo, there will be no justice if there's no accountability. Very well said. Alam nga namang ibabalik lang tapos walang
mananagot. Oo. And then, sino ba ang promotor nun? Sino ba ang evil genius Who is doon? the genius? Pangalawa, ano po, yan, sino-sino po talaga ang nagmaniobra nito? Alright, yan po ang pinaka-importante kasi nga uulitin na naman nila yan hanggat wala po talagang natutumbok na accountable. Kung merong allocables, dapat may mga accountables. Kaunti. Ukol pa rin po ito dito nga sa naging desisyon po ng Korte Suprema na nag-uutos na ibalik po itong 60 billion pesos na kinuha po mula sa PhilHealth. Pabalik nga sa National Treasury at permanente nang ipagbabawal ito. Hindi lang para po dito sa pondong ito, maging sa mga susunod po na budget natin. Hindi na nila po pwedeng gawin ito mga kapatid. Ano? Yung kapag may excess funds ang isang ahensya, kukuhanan at ibabalik sa National Treasury. Kuhanin po natin ang reaksyon ng spokesperson ng mga healthcare professionals. Maya-mayang kaunti po yan. Tungkol pa rin nga dito sa issue po yan ng PhilHealth, mga kapatid. So ano na, boy, kamusta? Ikaw? Oo. Ikaw, okay lang ako dito. Okay naman ako dito. Ha? O, inaantay ko lang dito yung ating makakausap ngayong umaga kasi Hindi, importante makausap natin sila. Batiin mo muna yung mga napapabati ng happy birthday dyan sa Uy! ating YouTube at saka sa Facebook. Mamaya tunghayan po natin ito at ipaliliwanag po natin muli para po hindi mawala ito sa issue at nasa ganun po tayo magkaisa maliban po dito sa usapin po ng pandarambong mga kapatid, pandarambong sa ating pong mga pondo sa proyekto po ng DPWH. Alright? Opo, maliban dyan sa usapin na ito pong accountability sa ginamit po nilang pera ng PhilHealth. Yan po ang panawagan nga ng marami. Excuse me, sandali lang. Pagkatapos ng Supreme Court decision, ano na? What's next? Kasi unang-una po dito ang katanungan, sino ba ho ang promotor nito? Sino yung genius? Yung evil genius daw na nag-imbento nito? At sino-sino sila na nagplano nito? Ayan, bagamat klaro ho naman na ito po ay inaprubahan by way of a majority vote doon sa BICAM report na ratified naman by both houses of Congress and pinirmahan po ng presidente at ipinatupad mismo ng gobyerno. Okay, may mga nagtatanong dito ha, doon po sa COA report daw sa SSS. Bahagi ba yan ng ating report mamaya? Yes, opo. Yun daw pong sinasabi na higit 13 milyong piso na binili na tissue paper ng SSS na hindi daw po nagagamit at niwala nga daw pong pag-imbakan. Tissue paper. Correct. Walang Alam mo, mapag-imbakan. mas makakatipid sana ang SSS dyan kung ang yun na lang binili ay diatabs. Mas maliit din yung storage na kailangan. Tsaka nabigay sila ng cash incentive. Di ba? Meron din doon. Ba't ba kailangan nyo na napakaraming tissue paper? Oo, sobra daw yun sa 2 buwan na pangangailangan nila. Yun ang sabi sa balita. Direk? Ba't na kailangan ng tissue paper? Well, kami ni Direk dito, kailangan namin yung paminsan-minsan. Oo. Ayun yung dyaryo na lang. Hindi, para mas may inspirasyon kayo, dyaryo. Hanapin nyo lang doon yung mga pagmumukha ng Oo, proponents. di ba? Yun na nga. Oo. Pero parang masakit yun. Mahapde. Oo nga. O sige. Pero di ba mas nakatipid sana kayo kung bumili na lang kayo ng gamot. Sa dami ng binili nila, no? Oo. Sobra-sobra sa pangangailangan. Hala, sige. At kung maaalala mo, minsan na po natin nasabihan dyan si Tito Sen, baka naman pwede po sa budget hearing. Kasi ito mga GOCC po ito, no? Anyway, sa gobyerno na, ano bang mga paraan na ginagawa nila para makatipid? Di ba? Walang ganong diskusyon. Lagi, magkano kailangan mong budget? Itong kailangan mong budget, pera. Wala ni isang nagtanong, ikaw agency, magkano ang ginagasta mo sa office supplies? Magkano binabayad mo sa kuryente? Magkano ang inyong gasolina? Di ba? Wala ni isang nagtatanong, anong ginagawa mo para makapagtipid ka? Wala talaga magtatanong. Alam mo kung bakit? Ibabalik yun sa mga senador Kasi sila din hindi sila nagtitipid. Ay, oo nga. Baka balikan sila ng gastos. Bakit kayo? Magkano natitipid nyo? Magkano ba gastos nyo? Kunwari ako yung taga-SSS, ikaw yung senador, babalik ko yun sa'yo. Di ba nagpapagawa pa kayong bagong building? Dito ba? Magkano ba bang gastos nyo dito? Oo nga. Oh. Sige, sabihin mo nga sa kanila. Di ba? Gaano kadaming I will tissue? hold you in contempt! Yun ang mahirap. Kaya hindi sasabihin.
Ay, nako, baby girl. Buti na lamang at malapit na ang Pasko. Sinabi mo pa. Merry Christmas, everyone. Of course. Sorry po, sir, pero please, hindi niyo ba naisip yon? Sa halip po na makatulong kayo sa pagpapahatid ng mensahe, baka may mga tao ngayon minumura kayo. Sorry po sir, mga boss, sorry po. Please, magising kayo sa katotohanan na kung minsan kapag may mga ganyan, dapat pag-isipan mabuti yan ba ay mas makakatulong sa atin, sa ating midhiin na mailapit tayo sa mamamayan o yan po magdadagdag ng pagmumura sa atin. So, di ba? Oo. Sorry Tama po. po. Oo.